Ikaw, Mr. Roque, ang sambayanang Pilipino. Inaantay ka kung wala kang kasalanan, bakit takot kang umuwi? Pare-paliwanag mo na ikaw malinis na manang o manong. Aywan ko kung manang ka o manong. Bakla, ganon. Tanda mo ito, Mr. Roque. Umuwi ka. Pare-paliwanag mo sa sambayanang Pilipino na wala kang kinakatakutan sa mga kasalanan mo. Ba't ka nagtatago? Ang nagtatago lang, mga bakla, walang bayag. Tapos magbapatikos ka, Mr. Roque? Hell no. Come home and face your problem. Kung talagang lalaki ka, tanda mo ito para balang araw. Tanda mo ito, Kasi mas bata ka pa, I am 81. When your destiny come, dapat linisan mo ang kaluluwa mo. Kung nakikinig kayo, mga sambayan ng Pilipino, OFW, meron bang sinasagot ni BBM against yung mga batiko sa kanya? Wala siyang panahon po. Kaya magtigil-tigil ka, Mr. Roque. Masyado kang madaldal. Umuwi ka at magdaldal ka dito. Hindi ka na pinapansin ng mga Duterte. Tanda mo yan. Hindi ka na pinapansin. Ipinipilit mo lang yung sarili mo para makuha mo yung mga DDS na DDS. Wala na yan. Harapin nyo yung mga ginawa nyo. Ang comment mo, sir, sa mga statement ni Harry Roque patungkol kay Pangulong BBM? Alam niyo, mga kababayan, during our campaign ng 2022 po, si Attorney Kono na Harry Roque, naalala mo ba, Attorney, na you are a guest candidate ni BBM noon? Lahat na rally, nakasama kita. Pag mag-i-speech ka doon, sa stage, pasayaw-sayaw ka pa dyan, sumisigaw ka pa, BBM. Alam mo, kung maalala mo, Mr. Roque, tuwari, magsayaw-sayaw ka, mag-tiktok-tiktok ka pa doon sa stage, naalala mo ba yun? Tapos sinisigaw mo, Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Ikaw ang gumamit ang pangalan ng Marcos. Kasi, para manalo ka, pero nakita mo naman, ayaw ka ng mamayang Pilipino kasi wala silang tiwala sa'yo. Sinasabi mo, Press Secretary. Yes, Press Secretary. Napakadaldal mo nun. Pero lahat na binabatikos mo sa amo mo na si kagalang-galang ng dating Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Yan ang pinagmamayabang mo noon. Pero nung nagkandidato ka ng senador, saan ka lumalapit noon? Di ba kay BBM parati tuwing rally? Tapos gusto mo pa mauna na mag-speech? Nag-aagawan kayo ni Robin Padilla? Kayo ang ng baluarte ni Bongbong Marcos. Nandyan po ako. Halos araw-araw ka, Mr. Roque, kung maalala mo ako. Gusto mo pang i-bypass na ipinagpipilit mo na papasok ka sa headquarters ni BBM. Ayaw mong magpa-swab test. Sinasabi mo sa akin na executive secretary ako ni Digong. Wala akong pakialam, sabi ko sa iyo noon. I'm just following my duties dito. Sina Vic Rodriguez noon, sina Kong Anton, nagpapaswab test. Yung mga secretary doon sa opisina, lahat na officers, staff ng Marcoses, nagpapaswab test. Pero ikaw, sinabi mo pa sa akin, di kita pinapasok, naalala mo ba ko? Kamukha ko ni Binay. Nalaman ng mga kongresista, yung quad team, na nalaman nila na marami ka palang kalokohan na ginamit. Yan lang masasabi ko sa'yo. Ngayon, nagbabatikos ka ngayon kay BBM. Kung ikaw, Mr. Roque, ang sambayanang Pilipino, inaantay ka kung wala kang kasalanan, bakit takot kang umuwi? Pare-paliwanag mo na ikaw malinis na manang o manong. Aywan ko kung manang ka o manong. Bakla, ganon.
Tanda mo ito, Mr. Roque. Umuwi ka para paliwanag mo sa sambayanang Pilipino na wala kang kinakatakutan sa mga kasalanan mo. Ba't ka nagtatago? Ang nagtatago lang, mga bakla, walang bayag. Maintindihan mo ba yun? Ako, pinoprotektahan ko si BBM kasi nalaman ko at alam ko kung anong kategorya itong presidente natin. Kung nakikinig kayo, mga sambayanang Pilipino, OFW, meron bang sinasagot ni BBM against yung mga batikos sa kanya? Wala siyang panahon po. Kaya magtigil-tigil ka, Mr. Rookie. Ha? Masyado kang madaldal. Umuwi ka at magdaldal ka dito. Hindi ka na pinapansin ng mga Duterte. Tanda mo yan. Hindi ka na pinapansin. Ipinipilit mo lang yung sarili mo para makuha mo yung mga DDS na DDS. Wala na yan. Harapin nyo yung mga ginawa nyo. Paalala ko lang, Mr. Roque, kung kailangan mong escort, because I have expertise, and experience as a bodyguard to protect the President, tawagin mo ako, escortan kita pa uwi. I am going to spend my own money to come and escort you kung gusto mo. Ang nagpapail po ng political asylum, takot humarap sa sambayanang Pilipino, yung ginawa mong karadumal-dumal. Pogo. Harapin mo, Mr. Roque. Ganyan ko kamahal si BBM saka Marcoses. Alam nila yan. Si Ma'am Irene, si Ma'am Amy, si Ma'am Imelda, si Sandro, lahat sila. Nakita nilang pagsisiservisyo ko sa kanila. Ganyan kami ng mga loyalista, Mr. Roque. Hindi ka tulad mo, hindi ka na iniintindi ng Duterte. Wala ka na. Umuwi ka na lang, linisin mo na lang yung pangalan mo. Sir, anong masasabi mo sa statement niya na pati yung pagpayat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Daig, sinisisi niya kay PBBM? Siyempre, nangangayaya dyan si former president. Kasi wala na siyang exercise. Na-stress siya. Iniisip niya siguro yung mga kasalanan niya. Kung alam mo nangangayayat, Mr. Roque, tal mahilig naman si Rodrigo Duterte ng Jollibee. Baunan mo siya. Baunan mo siya. Pakainin mo siya kung makapasok ka doon. Pati ba yun? Hindi makakain yung isang tao, kasalanan ng presidente. Siguro, kung malalaman mo na nagtatay, sumakit ang tiyan ni former president, kasalanan ni BBM. Si BBM hindi doktor. When I started mingling with him, since 2010, nung nanalo siyang senador, alam ko na yung mga pangarap niya. Sinasabi niya talaga yung mga pangarap niya ng progress ng Philippines. Yan ang target niya. Alam ba ninyo, nung nagkandidato siyang senador, anong motto niya? Asikasong bongbong, tuloy-tuloy. Remember, I'm 81. 2010, ilang years na yun, hindi pa ako ulyanin. Kaya mahal na mahal ako ni BBM. I love you, Mr. President. And I love you, First Lady. Ihakbang natin ang mga paa natin. Nasa likod niyo pa ako. Sir, yung mga bago nating tagapanood, hindi ka po kilala. Okay lang po ba na magpakilala ka po sa kanila? At kung ano ang connection mo sa mga Marcoses? Alam niyo po, ang iyong lingkod po, ang pangalan ko po is, tinatawag nila ako, Ricky M. Sindayen. Dati po akong sundalo sa Philippine Air Force. I was assigned at the Office of the President. If I'm not mistaken, March of 1965. My first assignment that was given to me by the Office of the President, and I'm official driver and bodyguard of the senior aide camp to the President named General
Hans Menzi from Finland, yung may-ari ng Manila Bulletin, Banawag, Liwayway, etc. Sabi yung After that, I was adopted sa Presidential Security Unit po. Dadalawang unit pa lang sa Malacanang nung araw po. 1965 is only Presidential Guard and Presidential Security Unit. Ngayon po, because of my tour of duties with the Marcoses, from the President, the First Lady, and the children of the Marcoses, napamahal ako sa kanila tungkol sa kabaitan nila. Alam nyo, katulad ni First Lady, kung meron kaming event, ang una niyang sinasabi yan, si Ma'am, bago kakain, intindihin nyo yung mga kasama natin ng gwardiya, pakainin nyo lahat. Bago siya kakain. Ganyang kabaitan, na-touch kami sa kabaitan niya. Kung meron kaming provincial trip, for example, Baguio City, 3 days before, nababalik kami sa palasyo sa Malacanang, kaming mga close-in, tinatawag ni Ma'am, ito, bigyan nyo lahat ng pera yung mga kasama natin at hindi tayo lalabas para makalabas sila na bibili ng pasalubong sa pamilya nila. Pero mo yung ginawa nila yun. Napakabait sila. Wala kang masasabi. Siyempre, mahalin mo. Mahalin mo sila kasi minamal ka nila. Ganyan kabait yan, mga Marcoses. Ito naman, Sir, tawag namin Master Bongbong, Miss Aimee, Miss Irene. Noon, tinatawag niyo kong Sindayin. Anong sinabi nagbinyag sa akin ng Ricky? Mga children. Mas maganda yung Ricky. Kasama niyo si Bong Dasa noon. Yan ang kung bakit ako napamahal sa Marcoses. Without them, naopera yung kapatid ko ng breast cancer. Inopera sa loob ng Malacanang, personal doctor of the President. Utang na loob ko yun. Siyempre, maski anong mangyari? Kaya sinabi ko noon, nung nag-asawa ko, tanda mo ito, sabi ko doon sa inasawa ko nung nag-asawa ko sa New York, balang araw, mahal ko, kung may mangyari, 60% ang pagmamahal ko sa Marcoses, 40% lang ang pagmamahal ko sa pamilya ko. Totoo yan po. I lost everything. Kasi nag-volunteer ako ng pagkampanya kay BBM kasi alam ko na makakatulong at mapapaangat niya ang Pilipinas. Tignan mo ngayon nangyari. Napakaganda, di ba? Tapos magbabatikos ka, Mr. Roque? Hell no. Come home and face your problem. Kung talagang lalaki ka, tanda mo ito para balang araw. Tanda mo ito, ha? Kasi mas bata ka pa, eh. I am 81. When your destiny come, dapat linisan mo ang kaluluwa mo. Hindi lang ako magsasabi, marami kong narinig yan. Akala mo siguro, kung may mangyari yung sinasabi, may mangyari si Duterte, magwawalang Pilipino. Mahal ng Pilipino ngayon, si BBM, mahal ng mga kababayan natin, si BBM. Alam nila, ang ginagawa niya ngayon, maganda ang ginagawa niya. Hindi siya nagmumura. I've been with Master Bongbong, now the President. Wala pa akong narinig na mura. Nandyan si John Bares, yung chief security niya. Kami ang original dyan, pero akong pinakamatanda ngayon sa Malacanang. Lahat. Doon sa Malacanang. Mas matanda pa ako kay Sir EOS. Mas matanda pa ako sa'yo. Yun yung sinasabi ni Harry Roque na pag daw may nangyari kay Tatay Digong sa Dahig, hindi daw mapapatawad ng Pilipino si Pangulong BBM at
talagang magwawala daw ang mga Pilipino. Yan ang sinasabi nila. Yan ang sinasabi mo, Mr. Roque. Siyempre, nakakulong siya. Matanda na. Mas matanda pa ako kay Digong ng 4 months. We are waiting for our destiny. Tapos sisihin mo, si BBM, na kung mangyari sa amo mo, magwawala ang Pilipino, hindi. Palagay ko maghahalakhak sila. Yan ang analysis ko lang po. Hindi sila iiyak. Ang iiyak lang, mga didis dyan sa Davao. Hanggang Davao lang kayo. Pero karamihan yan, lahat na pupunta mo, baka magparty pa sila. Maghalakhak sila kasi nasintensyahan na yung nagkasala. Kaya yung mga biktima siguro, tuwang-tuwa yan. Yung sinasabi pa niya, sir, na kinidnap daw si Pangulong Duterte papuntang Dahig. Mali ka doon, Mr. Roque. Nakita mo naman doon eh. Paano kinidnap na doon ng Interpol? Assisted by my idol, 4-star General Torre. Sir, my snappy salute to you, sir. You're the first commanding general ng PNP, sir. And I salute you, sir. Na you are gonna be the longest commanding general ng PNP until 2027. Palakpakan ka, sir. Keep up the good work, sir. And we are always behind you.